Oo mga bata, nandito na ako sa Museyong Pambata at makakasalubong ko na doon yung mga makakasama ko para sa buong linggong ito. Tara, samahan niyo ako! Tara kids, tayo na, let's go. Gawin na ang homework nyo. Maging masayang gawain. Pag-aaral ay mahalin. Tutulong si Ate Sally sa mga lessons mawiwili. Tara kids, tayo na, let's go. Sali na, let's do our homework. Sa school, maging bida. Ang ganda dito, no, Ferdy? Ayan. O, mga body systems yung dito. Pero ibang pag-uusapan natin, Ferdy. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Filipino. Ano ang pag-uusapan natin? Tungkol sa Filipino. Tama, tungkol sa Filipino. At ang topic natin ay, ano kaya magandang topic? Alam ko na, pang-uri. Alam mo ba kung ano ang pang-uri? Opo. Ang pang-uri sa English ay adjectives. Alam mo ibig sabihin ng adjectives? Nakalimutan mo na. Okay lang yan, 3D. Ang adjectives ay, in English muna tayo. Adjectives are words that describe. Ano nga ang adjectives? That words I describe. Words that describe. Ulitin mo nga. That words that describe. Words that describe. Adjectives sa Filipino ay tinatawag na pang-uri. Okay? Ano nga ulit yun? Pang-uri. Pang-uri. Pang-uri, ibig sabihin nito, mga salitang naglalarawan. Ano nga yun, 3D? Ang salitang naglalarawan. Salitang naglalarawan o pang-uri. At, ang ganda naman dito. Alam mo ba na kahit sa ordinaryong lugar, pwede kang mag-aral ng mga concepts na natututunan mo sa paaralan. Halimbawa, kung pag-uusapan natin yung pang-uri, pwede natin gamitin ito. Ano yan? Mga prutas. Mga prutas at mga gulay, fruit and vegetable store. Sige nga, 3D, pag-usapan natin ang pang-uri ha. Ayun, pag-usapan natin ang pang-uri at pag-usapan din natin kung paano natin magagamit ang pang-uri sa paghahambing. Okay? Okay po. Sige, anong pag-usapan natin sa Filipino? Mga salitang pang-uri. pang-uri o mga salitang Hinahambing. naglalarawan muna at gagamitin natin sa paghahambing. Saan natin gagamitin ang mga pang-uri? Sa paghahambing. Paghahambing, tama. Mamaya natin yung pag-usapan ta. Okay? Mga bata, today is Filipino Day at ang aming pag-uusapan ni 3D ay tungkol sa pang-uri o mga salitang naglalarawan. Ang pang-uri sa English ay adjectives. Adjectives are words that describe. Later, we will define again what adjectives are and we will also give you examples. Magbibigay kami ng halimbawa sa inyo ng tungkol sa pang-uri. At hindi lang yon. Para mas lalo niyong mapag-aralan at matutunan ang tungkol sa pang-uri, ito ang aming gagawin mamaya. Dito sa Fruit and Vegetable Store, pag-uusapan namin ni 3D ang tungkol sa mga salitang pang-uri. Tara, pasok tayo 3D!
Our friends are coming back. Art, Mel, BJ, and Joey. Did you miss them? Hey kids, you're here! Finally, we've missed you! Ate DJ is also back. Let's join together to study and learn. So make sure to watch out for Word Hop. Only here on Net 25. Let's net together. So net 25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Hi, 3D! Hello po. Pabili naman ako, 3D. Sige po. Bibili ako ng mas marami. Ang bilang ay mas marami sa 4. Tulungan kita. Ilan pa ang bilang na mas marami sa 4? 5 po. 5, tama. Sige. Ayan, Ako na meron po. akong 5. Meron tayong ilan to? 5 po. 5? Mangga. 5 mangga. Sige, balik natin yan. Tapos, tabihan kita ha. Alam mo ba, 3D, na ang bilang 5 ay isang pang-uri? Ano nga iyon? Paghahambing na pang-uri. Panghahambing na pang-uri. Ang galing mo naman, agad-agad nasabi mo na yon. Ang pang-uri, balikan muna natin. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan. Ano nga ang pang-uri? Ang pang-uri ay nagsasaad ng larawan. Salitang naglalarawan. Ulitin mo po. Ang pang-uri ay ang salitang naglalarawan. Tama. Sa English, tinatawag natin ito na adjectives or words that describe. Okay? Okay po. Yung kanina, ang pinag-usapan natin ay bilang. Ang mga kategorya kasi ng pang-uri ay mga bilang, kulay, laki, hugis, at kung ano-ano pang mga salitang naglalarawan. Diba, 3D? Okay po. Opo. Kanina, nagsabi ka sa akin ng higit sa 4. Yun ay 5. Isa yung pang-uri. Gamit itong mga fruits at vegetables na nakikita ko dito. Magbigay ka nga ng halimbawa ng mga pang-uri na kulay. Dilaw. Nasaan yung dilaw? Ayan, dilaw. Ano to? Berde. Berde o luntian. Pula. Pula. Kahel. Kahel. At kung ano-ano pang ibang kulay na maiisip mo. Di ba? At alam mo ba, 3D, na maaari natin gamitin ang mga pang-uri sa paghahambing o sa English, comparing. Tulad ng sinabi mo kanina. Halimbawa, sabihin natin, ang higit sa 5 ay, ang mas marami sa 4 ay ang bilang na 5. Okay. Halimbawa, meron ako nito. Meron akong hawak na mga saging. 4 na saging ang hawak ko. Ano ang mas marami sa 4 na saging? 5. 5 Saging. 5 saging. O kaya 5 atis. Alam mo ka na to? Hindi po. 5 atis. Pwede nating sabihin na mas marami, kung dalawa lang ang kinukumpara mo o pinaghahambing mo, mas marami, mas mataas, mas malaki. Yon. Pero kung higit sa 2 ang iyong pinaghahambing, ang gagamitin mong salita ay Pinakamalaki. very good, pinaka. Halimbawa, sabihin natin, meron kang 4 na dilaw na saging. Tapos, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na atis. Tapos, meron kang 1, 2, 3, 4, 5 kahel. So, meron kang 4 na saging, 8 atis, 5 kahel. Alin dyan ang pinakamarami? Ang atis po. Ang atis. Alin naman ang pinakakaunti? Ang saging po.
ang saging. Dahil ito ay 4 na saging, 8 atis, at 5 kahel. So, ang pinakamarami ay ang 8 atis at ang pinakakaunti ay Ang apat na saging. Tama. Ang galing mo doon. Mga bata, ang pinag-usapan natin sa araw na ito ay tungkol sa pang-uri. Ginamit namin ni 3D ang mga salitang ito upang maghambing ng mga grupo ng mga bagay na aming pinag-uusapan. Diba, 3D? Opo. O, sige, maaari pa natin gamitin yan sa iba't ibang mga paraan. Halimbawa, mag-iisip pa tayo ng iba't ibang uri ng mga Pang-uri. pang-uri. Sige, isip pa tayo ha, at mamaya pag-usapan pa natin yon. Okay? Okay po. Sige. Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren! And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net 25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's knit together. Sunday 25. Sunday 25. 3D, ang ating pinag-uusapan sa araw na ito ay tungkol sa pang-uri. Tama. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng pangalan o mga salita na tumutukoy sa tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Diba? Okay po. Opo. Ano nga ulit ang mga salitang naglalarawan? Tao, bagay, Yun ang nilalarawan. Ano ang tawag natin sa bahagi ng pananalita na tumutukoy sa salitang naglalarawan? uri. Pang-uri. Ulitin mo, ano nga ulit ang salitang naglalarawan? Ang pang-uri. Pang-uri. Sa English, ito ay tinatawag natin na Adjectives. adjectives or words that describe. Tandaan mo, 3D ha, ang mga salitang ito ay maaaring kulay, hugis, laki, bilang, at dami. Diba? Tulad kanina, ang ating pinag-usapan, dami. Dami ng mga prutas na hawak natin, diba? At ang mga pang-uri, pwede natin gamitin yon upang maghambing. Tama. Ang mga salitang naglalarawan ay maaaring gamitin sa paghahambing ng tao, hayop, bagay, at pook. Diba, 3D? Opo. Opo. Kadalasan, ginagamit natin ang salitang mas o higit na. Diba? Tulad kanina. Sige nga, magbigay ka sa akin ng salitang mas marami sa, kung bilang ito, tulad kanina pinag-usapan natin, mas marami sa 4. Anong 5 salita? po. Tama. Pero pag sinabi rin natin mas marami, pwede na rin pang-uri yun o naghahambing na rin tayo, di ba? Opo. Ano pa kaya pwede natin gamitin? Itong carrot, di ba? At saka itong, ano pang pahaba? Kuha tayo ng mais. Sige, kuha tayo ng mais. Ayan. Alin ba sa dalawang ito ang ganyan kaya? Ano kaya ang pang-uri na maaari natin gamitin para sa dalawang bagay na ito? Ito po. Yung pang-uri, siguro mag-isip tayo ng tungkol sa laki. Halimbawa, mahaba at maikli. Di ba? Kung paghahambingin natin ang dalawang bagay na ito, ang mais at ang carrot, alin dito ang mas mahaba? Ang carrot po. So, sabihin natin sa pangungusap, ang carrot ay mas mahaba kaysa sa mais. Ano nga ulit? Ang carrot ay mas mahaba kaysa sa mais. Kaysa sa mais, tama. Ano naman ang mas maikli? Ang mas maikli ay mais. Tama. So, dapat ang pangungusap mo ay magsisimula sa
ang mais ay mas maikli kaysa sa karot? Ano ang sasabihin mo? Ang mais Ang mais ay ay mas maikli isa sa karot. kaysa sa karot. Tama. Pero, kung gagawin natin itong dalawa o higit pa, halimbawa, o yan, meron tayong, anong tawag natin dito? Cucumber? Cucumber? Anong Tagalog ng cucumber? Bubulong ko na lang sa'yo. Pipino. Ano nga ulit? Pipino. Pipino, tama. O ayan. Alin sa tatlong ito ang pinaka mahaba? Ang pipino po. Ang pipino. Sige, ano ang sasabihin mong pangungusap? Ang pipino ay pinakamahaba sa kanilang tatlo. Tama, ang pipino ay ang pinakamahaba sa kanilang tatlo. Alin naman ang pinakamaikli? Ang mais po. Ang mais ay ang pangungusap. Ang mais ay pinakamaikli sa kanilang tatlo. Tama. Oh, meron ka pala dyang mga bayong. Kunin nga natin yung mga bayong mo. O sige. Meron akong gagawin. Gawin natin, maghambing muna tayo ng dalawa. So, meron akong bayong, meron ka ring Bayong. bayong. Ibabalik ko muna ito, ha? Diyan. Gawin naman natin, sa'yo ang mas marami, sa akin ang mas kaunti. Sige, anong gusto mo? Mangga po. Mangga. Sige, sa akin Sa akin naman ang... Ito na lang peras ang sa akin. Sige nga, dapat mas marami yung sa iyo. Sige. Kukuha ako ng 3 lang. Sige, dapat mas marami yung... Oh, bakit yan? Dapat mangga. Sige. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Napag-usapan na natin ang tungkol sa pang-uri. At ang pang-uri ay mga salitang Naglalarawan. Tama, mga salitang naglalarawan. Hi, Yasmin! Hello. O, 3D. Tapos, napag-usapan pa natin na ang mga pang-uri o mga salitang naglalarawan ay maaari natin gamitin sa paghahambing, di ba? Ano nga yung mga salita na maaari natin gamitin sa paghahambing ng dalawang bagay o ano pa mang grupo na pinag-uusapan natin? Mas at pinaka. Mas at higit pa kapag dalawa lang. Pero kapag dalawa o higit pa sa dalawa, 3, 4, ganon, ang gagamitin ay pinaka. Tama ka doon. Ano po? Ang dami nating napag-usapan. Ano pa ba ang mga napag-usapan natin? Napag-usapan pa natin ang mga kategorya. Ang pang-uri ay maaaring kulay, bagay, kulay, hindi bagay. Ang bagay ay pangalan. Kulay, laki, hugis, bilang, tama, o kaya dami. Diba? Okay. At 3D, sa iyong pag-aaral, hindi lang dapat pag nag-aaral ka, hindi lang dapat doon lang sa
homework mo lang, di ba? O kaya sa mga napag-aaralan mo sa school. Pwede mong gamitin sa tulad dito. Yung mga ordinaryong lugar tulad ng palengke, grocery, at yung mga concepts na yun, pwede mo yung gamitin sa araw-araw mo na ginagawa, di ba? Oo nga. So ano, ang dami nating, maaari pa tayong gumamit ng mga pangusap tulad kanina. Oh, ito na pala si Carle. Alam mo ba, Ferdina, ang gagawin namin naman ni Carl, mag-aaral kami ng math. Dito kami sa karinderya. Ang tawag natin dito? Kasings karinderya. Dito sa karinderya, mag-aaral naman kami ni Carl ng math. Dahil tapos na tayo sa Filipino. Okay? Pwede mo nang puntahan sila Claire at kayo mag-aral na. Ay, maglaro naman kayo. Sige. Bye, Ferdy! Bye, Hi, Carl! O mga bata, natapos na tayo sa Filipino Day. Sa araw na ito, ang ating pinag-usapan ay tungkol sa pang-uri. Tandaan, ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng mga pangalan. Ang pangalan ay mga salitang tumutukoy sa tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Ginamit din natin ang mga salitang pang-uri para maghambing. Tandaan, ang mga pang-uri ay tumutukoy sa mga salitang nagsasabi tungkol sa laki, hugis, kulay, bilang, at dami. Kanina, ginamit din natin ang mga salitang pang-uri para maghambing ng mga bagay. O mga bata, tandaan natin na pag dalawang bagay o grupo ng mga bagay ang ating pinaghahambing, kadalasan ginagamit natin ang salitang mas o higit pa. Pero kapag naman dalawang grupo o dalawang bagay at higit pa sa dalawang grupo o bagay, ang ginagamit natin ay pinaka. Samahan niyo pa kami bukas dahil bukas naman ang ating pag-uusapan ay ang subject na math. At sa math, ang ating gagawin ay tungkol sa budgeting o paano nyo ba dapat gastusin ang inyong pera o kaya baon na binibigay sa inyo ng inyong mga magulang.